Nakabitin ang duyan sa pagitan ng dalawang poste ng veranda. Nasa ibabaw noon si Bianca, nakatihayan ng kaunti habang hawak ang pocketbook. Romance ang binabasa niya. Yun lang naman ang genre na seryoso niyang binabasa na para bang thesis. Sumimangot siya habang nagbabasa. Grabe naman to. Sino bang umiibig sa CEO na may trauma sa past life? Nilipat niya ang pahina. Sa loob ng bahay, sumigaw ang tita niya ng, "Bianca, wag mong dudumihan ang libro ko ha." "Hindi nga tita, OA ka." Sigaw niya pabalik. Sa tapat ng veranda, nagkakagulo ang mga pinsan niya dahil sa paglalaro. Sa gitna ng kaguluhan, natanaw niya ang kalaro ng pinsan niyang si Noah. 12 taong gulang, payat, pawisin at mukhang laging may energy. "Pas mo dito!" sigaw ni Noah. "Hindi!" sagot ng pinsan nila. "Ikaw na lang palaging kumukuha." "Paano hindi ko kukunin? Lugi ako sa inyo." Depensa ni Noah. "Diyan na nga kayo, ayoko nang maglaro." Napangiti si Bianca. Hindi niya inalis ang tingin sa libro, pero malinaw niyang narinig ang bawat kaluskos at sigaw. Para siyang may background soundtrack habang nagbabasa ng eksenang umiiyak ang bida sa ulan. "Kung ako sa'yo, sasabihin ko na mahal kita." Bulong niya sa libro na para bang may pakialam ang mga karakter. May biglang anino na tumakip sa pahina. Napakunot ang noo niya. "Excuse me, nagbabasa ang isang dalaga rito." Boses yun ni Noah. Tumingin siya rito. Nakatayo sa harap niya si Noah. Hawak ang isang kumpol ng mga gumamela. Nakangiti ito ng matamis sa kanya. "Para sa'yo, Bianca," sabi ni Noah sabay abot ng bulaklak. Napakurap naman si Bianca. "Ha? Flowers?" ulit ni Noah at mas seryoso na. "Para sa pinakamagandang babae dito sa veranda ninyo." Napabuga siya ng hangin. "Anong kalokohan na naman to, Noah?" "Hindi kalokohan ang pagbibigay ng bulaklak sa'yo." Sambit pa nito sabay upo sa sahig sa tabi ng duyan. "Gusto ko ng formal na mag-confess sa'yo. Gusto kita, Bianca." Sandaling natahimik ang paligid o baka sa utak lang niya. Pagkatapos ay bigla siyang natawa. "Ha? Bakit ka tumatawa?" Reklamo ni Noah. "Seryoso ako sa mga sinasabi ko." "Sorry," hingal niya sa tawa. "Hindi ko alam kung anong reaksyon ang gusto mo. Papalakpak ba ako?" Sumimangot si Noah. "Hindi ka man lang kinikilig, Bianca." 12 ka pa lang, saka Bianca ka ng Bianca. Ate Bianca dapat. Hoy Noah ha, 5 years ang gap natin. Mas matanda ako sa'yo, tapos gusto mo ko? Napailing si Noah. At mukhang ito pa ang mukhang disappointed sa naging reaksyon niya. "High school na ako, grade 7 na. Malaki na ako. Ikaw, 17 ka lang. Mas matanda ka lang sa akin ng 5 years. Okay lang yun?" "Hindi yun okay," sabi ni Bianca at halos malaglag sa duyan. "Illegal yun, bata ka pa. Maghanap ka na lang ng babaeng kasing edad mo na pwede mong i-crush." "Ayoko nga. Bakit mo ba ako tinutulak sa iba? Ikaw nga ang gusto ko. Mas matanda ka pero nahihirapan kang intindihin na ikaw ang gusto ko at hindi nga ang iba dyan." Tinaas ni Noah ang gumamela na hawak nito. "Simbolo yan ng pagmamahal ko." "Simbol ng pagnanakaw sa halaman ni tita," sagot niya rito. "Lagot ka na naman doon." Napakamot si Noah sa ulo. "Hindi ko ninakaw. Hiniram ko lang para mapasaya ka, Bianca." "Hiniram?" ulit niya. "Ibabalik ko mamaya." Napairap siya. "Paano mo ibabalik ang napitas na bulaklak?" Tiningnan siya ni Noah. Trip na naman siya ng bata. Hindi niya alam kung kailan nagsimula yon. Basta simula 10 years old ito, inaasar na ito na namumulang tenga kapag nakikita siya. Ngayong 12 years old na, mas lalo na siyang nilalapitan. Marunong ng mambola. Hindi naman niya siniseryoso. Nakakatawa lang kasi ito sa mga sinasabi. "Alam mo, bumalik ka na ron at maglaro," saad niya rito. "Seryoso ako?" giit nito. "Gusto ko to sa maraming dahilan. Mahirap isa-isahin." Natatawa na lang si Bianca. Binalik niya na lang ang mga mata sa pagbabasa.
Mas okay pang magbasa kesa marinig ang mga sinasabi ni Noah. Napangisi ang bata. Mag-pick up line pa ako? Wag na, babala niya. Napatingin si Noah sa librong hawak niya. Bianca, libro ka ba? Kumunot ang kanyang noo. Bakit? Mas lalong napangiti si Noah. Gusto kitang basahin araw-araw. Tumitig siya rito ng ilang segundo. Corny? May isa pa. Duyan ka ba? Napairap si Bianca. Ay, ano na naman yan? Kasi kapag kasama kita, parang umiindayog ang puso ko. Muntik niya ng iba to rito ang mga gumamela. Mas corny. Saan mo ba natututunan yan? Tigilan mo ako, Noah. Huwag mo akong guluhin. Alam mo, hindi pa nga ikaw tuli. Natigilan si Noah. Oh, ha? Hindi ka pa tuli. Ulit niya rito. Nakakahiya ka. Balita rito sa atin nang may pumuntang nagtutuli, nakapila ka na pero narinig mo ang sigaw ng nauna sa'yo kaya umalis ka na. So, ibig sabihin, hindi ka pa tuli. Wala siya roon pero sa likod lang nila ang elementary school kung saan nagtuli noong nakaraang taon. Bukod doon, ang daming nakakita ng takot na pag-uwi ni Noah. Kaya kumalat at halos alam ng lahat na hindi pa nga ito tuli. Namula ang tenga ni Noah. Bakit mo alam? Alam ng lahat. Kahit nandito lang ako sa bahay, dumating sa akin ang balita. Ang sabi, yung bunsong anak ni Carlita, tumakbo nung magpapatuli na. Sino bang anak na bunso ni Carlita? Hindi ba't ikaw, Noah? Mukhang nasaktan ang pride nito. Tumayo nga at nakakuyong pa ang kamay. Magpapatuli ako sa bakasyon. Good luck, sabi niya sabay balik ng mga mata sa libro. Seryoso ako, magpapatuli ako para sa'yo. Tumaas ang mga kilay niya. Okay, hindi para sa akin, sabi niya at hindi tumitingin dito. Para sa hygiene mo. Tahimik si Noah ng ilang segundo. Pagkatapos ay umupo ulit at ramdam niyang nakatingin sa kanya. Kapag tuli na ako, may chance na ba? Chance? Napangiti ito. Sa ating dalawa. Walang sa atin, sabi ni Bianca sabay tawa. Mag-aral ka muna. Nag-aaral naman ako. Ngumiti siya sa kabahagyang inabot ang ulo at ginulo ang buhok nito. Hay, ang cute mo. Huwag kang seryoso. Hindi ngumiti si Noah at ngumuso lang. Hindi ako cute. Gwapo lang ako. Sige na, gwapo ka na. Promise? Huminga ng malalim si Noah at parang natanggal ang bigat ng mundo. Magpa-practice na ulit ako ng basketball para tumangkad. Malakas siyang tumawa. Balikan mo ako kapag 6 feet ka na. Challenge accepted. Tumakbo ito pabalik sa mga pinsa niya. Magpapatuli na ako. Bumuntong hininga si Bianca at ibinagsak ang ulo sa likod ng duyan. Umuugoy ulit siya, hawak pa rin ang libro at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Ay, mga bata talaga, bulong niya. Tumingin siya sa gumamela sa kanyang kamay. Ilang segundo niya yung pinagmasdan bago isiniksik sa pagitan ng mga pahina ng libro na parang bookmark. Siniksik niya rin sa tenga ang isa. 3 bahay lang ang pagitan ng bahay nila sa bahay ni Noah. Kaya madalas talaga itong tambay sa kanila at nangungulit. Bukod doon, pareho rin sila ng school kaya nakikita niya rin ito. Isang umaga, maaga siyang pumasok. Senior high na rin si Bianca pero pakiramdam niya minsan parang empleyado na siya sa dami ng ginagawa sa student council. Secretary siya. Ibig sabihin, siya ang tagalista, taga-ayos, taga-remind at minsan taga-salo ng problema ng buong konseho. Pagdating niya sa council room, bukas na ang ilaw. At syempre, nandoon na si Leo, ang president ng student council. Nakasandal ito sa mesa, hawak ang 2 plastic na may lamang pagkain. Nang makita siya, ngumiti agad ito. Late ka. Tumingin siya sa relo. 7:15 pa lang. Late pa rin, sabi ni Leo. Kasi gutom ka na dapat ngayon. Inilapag nito ang plastic sa mesa. Siopaw at hot choco yun. Napahinto siya.
Hindi mo na naman kailangan gawin to na lagi akong dalhan ng pagkain. Kaya ko namang bumili, saka may baon naman ako. Kumakain din ako sa bahay bago umalis. Alam ko, sagot nito. Gusto ko lang na dalhan ka para kapag nagutom ka. Pinilit niyang huwag ngumiti. Hindi pwedeng masanay siya sa ganoon. Kumuha siya ng siopaw pero hindi siya tumingin dito. Bawal ako magpaligaw, hindi pa pwede, sabi ni na mama at papa. Hindi naman ako nanliligaw, sabi ni Leo kaagad. Tumingin siya rito. Concerned lang ako. Concerned ka araw-araw? Napakagat labi si Leo at mahinang tumawa. Ako ang nanliligaw pero dedicated akong tao kapag gusto ko. Napailing si Bianca. Pero hindi na napigilan ang ngiti. Tahimik silang kumain habang inaayos niya ang minutes ng meeting kahapon. Paminsan-minsan, sumisilip si Leo sa notebook niya kahit mas madalas na nakatingin ito sa kanyang mukha. Ang gulo mo magsulat, komento nito. Secretary ako at hindi calligrapher, sagot naman niya. Sinasabi mo bang pangit akong magsulat? Lumapit ito ng kaunti. Ramdam niya ang init ng balikat nito sa tabi niya. Maganda ka pa rin naman kahit parang kinahig ng manok ang sulat mo. Natatawa niya itong kinurot sa tagiliran. Masaya siya kapag kasama si Leo. Sila palagi ang kailangan sa student council, kaya sila palagi ang magkasama. Naging close, magkaibigan hanggang sa nagkagustuhan. Gayunpaman, gusto man niya ang binata. Sinusunod niya pa rin ang utos ng kanyang mga magulang. Nabawal pa siyang magpaligaw, pwede na kapag nasa college na siya. Uwian, sabay-sabay silang lumabas ng barkada niya. Maingay, puno ng kwentuhan at may nag-aasaran sa likod. Si Leo, natural lang na sumabay. Habang naglalakad, napansin niyang unti-unting naiiwan ng iba, hanggang sa magkatabi na lang sila. Pagod ka? Tanong ni Leo. Medyo, sagot niya. Bukas ulit? Tumango si Bianca. Bukas ulit? Nang makita na niya ang kanto papunta sa bahay nila, kusang lumayo si Leo ng isang hakbang. Parang may invisible line na hindi nila tinatawid. Mauna na ako, sabi niya. Ingat kayo sa pag-uwi. Okay, sagot naman ni Leo. Wala nang dagdag, wala nang tinginan. Para silang normal na magkaklase ulit. Pagliko niya sa kanto, nagulat siya nang makita si Noah. Bianca! Tawag nito. Nakatayo si Noah sa tapat ng gate nila at mukhang matagal nang naghihintay. Ano yon? Tanong niya. Lumapit ito ng makasimangot. Sino yung kasama mo? Kumunot ang noo niya. Kaklase ko, hindi mo ba kilala? Siyang president ng student council sa school. Bakit magkatabi kayo habang naglalakad? Tanong ni Noah, daig pa ang kanyang ama. Napatawa naman siya. Interrogation ba to? Hindi, sagot ni Noah. Concerned lang ako. Boyfriend mo ba yun? Mas lalo siyang tumawa. Hindi, saka huwag ka maingay. Bawal pa akong mag-boyfriend. Baka anong isipin ni tatay kapag narinig yan? Tuloy pa rin sa pagrereklamo si Noah. Hindi ko gusto yung tingin niya sa'yo. Tingin ng lalaki. Lalaki naman talaga siya. Namula ang mukha ni Noah. Basta, ayoko. Ginulo niya ang buhok nito. Seloso ka masyado? Hindi ito ngumiti. Kasi gusto kita. Lagi mo nalang ginagawang biro kapag ako. Humalakhak na lang siya sa paghihimutok nito. Halika na, umuwi ka na sa inyo. Naiwan itong nakasimangot habang pumapasok siya sa bahay. Hanggang sa dumating ang araw ng mga puso. Pagpasok pa lang niya sa classroom, maingay na agad. May mga lobo, may mga tsokolate, at may nag-iiyakan na ewan. Umupo siya sa upuan niya, walang balak makisali sa drama ng araw. Pero kahit papaano, umaasa siya na may gimmick si Leo para sa kanya. Hanggang sa may kumatok sa pinto, lahat ay napalingon. Nasa labas si Noah, may hawak na bulaklak, tsokolate at isang sobre. Oh, bakit may grade 7 dito? Tanong ng isa niyang classmate. Bawal ang junior high sa building na to. Nanlaki ang mata niya. Huwag mong sabihing,
Pumasok si Noah na parang may sariling background music. Diretso itong lumapit sa kanya. Natahimik tuloy ang buong klase. "Happy Valentine's Day, Bianca," sabi nito ng buong seryoso. "Sana next year, you like me back na." Inabot nito sa kanya ang dala nito. Gulat na gulat si Bianca. Mas lalo siyang nagulat nang magsigawan ang mga kaklase niya. Sumabog ang classroom sa sigawan at tawanan. "Uy, may manliligaw na bata." "Bata ah? Cute!" Namula ang mukha ni Noah. "Hindi ako bata. Grade 7 na ako." Mas lalong tumawa ang mga kaklase niya. Tumawa na lang din siya. Alam niya namang nang bobola sa kanya si Noah. Pero hindi niya inasahan na magbibigay pa ito ng mga regalo sa Valentine's Day. "Salamat," bulong niya kay Noah. "Hindi mo naman kailangang gawin pero salamat sa effort, Noah." Tumingin ito sa kanya at seryoso pa rin. "Intayin mo ko." "Ano?" "Tatangkad pa ako," sabi pa ni Noah. "Magiging 6 feet ako." Mas lalong naghiyawan at nagtawanan ang mga kaklase niya. Nakikita niya sa mukha ni Noah na naaasar na ito, pero pinilit pa rin itong tumingin sa kanya. Napatawa na lang si Bianca kahit gusto na niyang umiyak sa hiya. "Balik ka na sa classroom mo?" Umalis naman si Noah. Samantala, umupo si Bianca, hawak pa rin ang bulaklak at ang mga tsokolate. Tinago niya na lang yon. Nawala na rin naman kasi sa isip niya. Lalo pa at nagbigay din ng flowers si Leo sa kanya. Kaya nang umuwi, yon at bat-bat siya sa tanong. "Baka sa manliligaw mo yan ah?" Tanong ng tatay niya. Tumawa na lang siya. "Tay, hindi nga ho. Anong gagawin ko? May nagbibigay. Hindi ko naman po magawang tanggihan. Sayang, si Noah nga po, nagbigay din sa akin." Biglang natawa ang kanyang ina. Ang kulit talaga ng batang yon. Palagi na lang pinagtitripan itong si Bianca. Natawa rin siya. "Kaya nga po nagulat ako. Natawanan ko na lang ho." Maya-maya ay tumigil na naman ang tanong ng mga ito. Sinusunod naman niya ang mga bilin ng mga magulang niya. Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Bunso siya sa 3 magkakapatid. Lahat sila babae at nag-aaral pa. Nasa college na ang kanyang mga ate, kaya madalas nawala roon. Iniingatan lang naman sila ng mga magulang, kaya kahit na nagugustuhan niya si Leo, hindi siya nagpapaligaw. Umakyat na si Bianca sa kanyang kwarto. Habang gumagawa ng assignments, nahulog ang love letter na gawa ni Noah. Bahagya siyang napangiti at nagdesisyon na basahin yon. "Bianca, Happy Hearts Day. Hi, ako nga pala ulit, ito si Noah. In case nakalimutan mo ng mukha ko kasi minsan kapag dumadaan ako, hindi mo ako pinapansin. Aray ko, hindi ko alam paano sisimulan to kasi nanginginig ang kamay ko habang nagsusulat. Ikaw ang dahilan ng panginginig ko. Parang lindol magnitude 5.2 sa dibdib ko. Sorry kung bigla akong sumugod sa classroom ninyo. Sabi ng tropa ko, wag daw kasi mapapahiya ako. Pero sabi ko, ang sundalo hindi umaatras. Kung mapahiya man ako, at least bayani ako sa pag-ibig ko para sa'yo. Bianca, gusto talaga kita. Hindi lang basta crush. Kasi kapag crush, parang sipon lang na nawawala. Ikaw, parang hika ka. Habang buhay na yata to. Ilang taon na kitang gusto. Nagpalit na ako ng tsinelas, ng bag, section, haircut. Ikaw pa rin. Oo, mas matanda ka sa akin ng 5 years. Pero saglit lang yun sa math kapag binilang mo. Hintayin mo lang, lalaki na naman ako. Promise, nag-aaral ako ng mabuti. Para paglaki ko, may trabaho ako, may sweldo, may pang-date tayong dalawa. Kapag nakikita kita, parang nag-slow motion ang mundo ko. Parang may electric fan sa buhok mo kahit wala naman. Minsan hindi ako makahinga kapag dumadaan ka. Kung ikamamatay ko man to, sabihin mo sa nanay ko na namatay akong nagmamahal. Ikaw ang pinakamaganda para sa akin, kahit may mas maganda pa sa paligid. Iba ka. HD ka sa personal, kahit nakapambahay ka, kahit pawis ka. Kahit galit ka, cute ka pa rin.
Pero huwag ka masyadong magalit kasi nagre-reset ang kaluluwa ko sa takot. Gusto kong maging lalaki na ipagmamalaki mo balang araw. Kaya magpapatuloy na ako sa bakasyon. Oo, kasama sa character development ko yun. Boy to man transformation para sa future natin to, Bianca. Hindi kita pipilitin kung gustuhin ako agad. Hintayin kita kahit abutin pa nung sobrang tagal. Kahit mag-grade 20 pa ako. Basta wag mo lang akong kalimutan. Kahit special mention lang ako sa buhay mo, okay na muna. Tinodo ko tong letter. Buong gabi akong gising. Hindi ako natulog. Kung bagsak ako sa quiz bukas, kasalanan mo. Pero okay lang. Worth it ka. From your future 6-footer na boyfriend, manifesting, Noah. Tawang-tawa si Bianca pagkatapos yung basahin. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Gayunpaman, gusto man siya nito, hindi niya yun iniisip na seryoso. Bata pa si Noah at baka walang ibang makitang pwedeng pagtripan. Isang umaga, nag-anunsyo ang barangay nila. May umiikat na tricycle na may megaphone. Basag-basag ang tunog pero malinaw ang mensahe. Announcement ho! Libreng tulis sa elementary school. Next week, para sa mga batang lalaki na gusto ng maging binata. Napahinto si Bianca sa pagsusuklay. Season na naman. Sa sala, narinig niyang sumigaw ang isa niyang pinsan. Ma, magpapatuli ako. Talaga? Sagot ng tita niya mula sa dirty kitchen. Sigurado ka na? Opo. Sumilip si Bianca, ang pinsan niyang si Jolo. 10 taong gulang, mukhang proud na proud sa desisyon. Walang sasama sa'yo, sabi ng tita niya. May trabaho ako. Tumingin si Jolo kay Bianca ng dahan-dahan at may kasaming puppy eyes. Ate Bianca, napaatras siya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sumahan mo na ako, please. Pakiusap nito. Ikaw lang ang pwede. Bakit ako? Please na. Halos maiyak na si Jolo. Napailing siya. Fine, pero huwag kang iiyak doon. Hindi ako iiyak, sagot nito agad. Matapang ako. Dumating ang sunod na linggo. Nasa elementary school sila. Punong-puno ng batang lalaki sa covered court. May pila at may mga umiiyak na. May mga nagyayabang na matapang daw pero nanginginig naman ang tuhod. Nakaupo si Bianca sa gilid, hawak ang tubig ni Jolo. Next! Sigaw ng nurse. Pumasok ang isang bata sa loob ng makeshift room. 3 segundo ng katahimikan, pagkatapos ay nakarinig siya ng sigaw ng OA na bata. Napangiwi si Bianca. Grabe! Kumapit si Jolo sa braso niya. Ote, sabi mo matapang ka, paalala niya. Hindi sumagot si Jolo. Habang nakapila sila, may napansin siyang pamilyar na likod. Payat, medyo matangkad para sa edad nito. Nanlaki ang mata niya. Noah? Lumingon ito at nagkatinginan sila. Namula ang mukha ni Noah. Bakit ka nandito? Hindi na niya napigilan ng tawa. Ikaw ang dapat kong tanungin. Magpapatuli ako, sabi nito at pilit na ginawang seryoso ang mukha. Talaga lang? Hingal niya sa kakatawa. Akala ko next year ka pa. Ngayon na, giit nito. Ready na ako. Sa loob, mas lumakas ang sigaw. Napatingin si Noah sa pila. Kita niyang lumunok ito ng malalim. Halatang kinakabahan na ito. Mas lalo siyang natawa. Good luck. Huwag ka tumawa. Ginagawa ko to para sa'yo, sabi pa nito. Mas lumakas ang tawa ni Bianca. Hindi mo kailangan gawin para sa akin. Sige na, pasok ka na. Naniga si Noah. Tumingin ito kay Bianca na parang huling sandali na ng buhay. Bianca, ano? Napakagat labi ito. Kapag hindi ako lumabas, gusto kong malaman mo na love pa rin kita. Drama mo? Sabi niya at tawang-tawa pa rin. Pumasok si Noah ng tahimik. 1 segundo, 2, 3, hanggang sa sumigaw ito. Halos matumba si Bianca sa kakatawa. Lumipas ang ilang minuto bago lumabas si Noah.
May hawak itong cotton. Nakanganga, pawis na pawis at mukhang bagong panganak. "Bianca," nang hihinang boses nito. Mamamatay na ako." Naluluha na si Bianca. Walang araw na hindi siya napapatawa ni Noah. Sumasakit na ang kaniyang tiyan. "Seryoso? Seryoso?" Reklamo pa nito. "Pakiramdam ko, pinuputo lang kaluluwa ko. Pero okay lang. Ibig sabihin, binata na ako." Lumapit ang nurse. "Next!" Hinila niya na si Jolo. "Ate Bianca!" Sigaw ng pinsan niya. Lumipas ang mga araw. Nasa veranda si Bianca at nag-a-advance sa pag-aaral. May libro sa harap niya at may highlighter pa. May narinig siyang mabagal na yabag. Tumingin siya at nakita niya si Noah. Nakabukaka ang lakad, nakahawak sa shorts at mukhang penguin na sugatan. Lumaki ang ngiti niya. Bakit ganyan ka maglakad?" "Huwag ka tumawa." Reklamo nito at dahan-dahang umupo. "Masakit." "Bakit ka nandito?" Tanong niya. "Masakit pala, sana nagpahinga ka." "Binibisita kita kahit injured ako. Ikaw lang ang gamot ko." Hirit pa ni Noah. Humalakhak si Bianca. Hindi niya alam kung saan pupunta ang pagporma nito. Basta kahit isang beses ay wala siyang sineryoso roon. "Oh," mayabang nitong sabi. "Ginawa ko to para sa'yo. Tuli na ako. Officially lalaki na ako. Hindi nyo na dapat ako tinatawag na bata." Pinigilan niyang tumawa. "Di, congratulations. Pero bata ka pa rin. Bakit kapag sa gamot, hindi ba hanggang 12 kapag bata?" "Panira ka talaga, Bianca. Next month, birthday ko na. 13 na ako. Ganun na rin yun. Mas tatangkad na ako nito." Dagdag pa ni Noah at medyo proud pa. "Sabi nila kapag tuli na, biglang lalaki." "Sinong nagsabi?" Napahawak siya sa noo. "Niloloko ka lang nun. Hindi ka magiging 6-footer. Paano ka magiging 6-footer? Matatangkad bang lahi nyo?" "Oh, Bianca, sabi ni nanay ko, matangkad yung tatay. Basta," giit pa ni Noah. "Hintayin mo, magugulat ka na lang, 6 feet na ako. Magiging bagay din tayo." Tinawanan niya na lamang ito. Napapagod na siya sa mga sinasabi nito sa kanya. Kaya minsan, hindi niya na lang sinasagot. Hanggang sa dumating ang araw na malapit na siyang mag-18th birthday. Ayaw niya talaga ng enggrande. Ilang buwan bago ang birthday niya, malinaw na sa kanya ang plano na simpleng handaan sa bakuran. Lutong bahay, monoblock chairs at tent na inuupahan lang nila tuwing fiesta. "Debut lang po yan, hindi kasal," sabi niya sa mama niya habang naghihiwa ng sibuyas sa kusina. "Sayang po sa gastos." "Hay nako, debut mo yan," sagot ng mama niya. "Isang beses ka lang mag-18. "Pwede namang isang beses pero simple lang po." Umiling ang kanyang ina. "Simple pero may pictorial. Hindi ako papayag. Ang ganda ng mga debut ng ate mo. Pero ikaw gusto mo, simple lang. May pera naman tayo. Dito na lang. Sige, kung gusto mo, magpapakain tayo sa mga tao rito. Pero gagawin pa rin yung mga ginagawa sa debut. Gusto naming ma-experience mo yon at makunan para may babalikan kami na magandang bagay na nangyari sa buhay mo, anak." Sa sumunod na linggo, parang naging headquarters ang debut party ng bahay nila. May nagkakabit ng ilaw sa kusina, may nagtatayo ng tent, may kapitbahay na nagbo-volunteer magluto. May pinsan na gumagawa ng tarpaulin na sobrang laki na parang kandidato siya sa eleksyon. Nasa sala siya, pinapasuot ng gown ng mananahi. "Huminga ka," sabi ng mananahi. "Hindi po ako makahinga," reklamo niya. "Maganda ka," sabi ng mama niya na tuwang-tuwa. "Parang prinsesa." "Parang embutido yata po, mama," sagot niya naman. Hindi talaga siya mahilig sa mga ganoon. Siguro dahil medyo introvert siya. Saka lang siya magiging okay sa maraming tao kapag required. Pero kung siya ang center of attention, parang mahirap nang maging komportable para kay Bianca. Sa mesa, nakalatag ang listahan. Naglista na para sa 18 roses, 18 candles, 18 shots,
18 gifts at 18 blue bills. Ang dami, bulong na lang ni Bianca. Tradition, sabi ng tita niya. Tiisin mo na lang, saka para sa'yo rin naman to. Habang inaayos nila ang listahan, biglang sumulpot sa may veranda si Noah. Wala naman kasi silang gate. Kanila yung lupa, malawak pa ang sakop ng bakura nila. Pero hindi na nila nilagyan ng gate para may daanan ang mga kapitbahay nila. Hindi naman sila madamot. Lagi rin bukas ang bahay nila para sa mga humihingi ng tulong. Pumasok si Noah, hingal na hingal at hawak ang basketball. Bianca, totoo bang narinig ko? Tumingin siya rito. Ano na naman? Debo mo, sabi nito at matamis na napangiti. Kasali ako sa 18 roses. Napakurap siya. Ha? Hindi. Nanlaki ang mata nito. Bakit hindi? Puno na eh. May mga kaibigan ako, tito, pinsan, lahat gusto sumayaw. Lumapit ito sa mesa at tiningnan ang listahan. Tanggalin mong isa? Hindi pwede. Mahalaga sa akin lahat yan. Hindi ka kasama. Sabi niya habang tumatawa. Sa 18 gifts ka na lang. Ayoko sa gifts. Reklamo nito. Gusto ko sumayaw. Bata ka pa. Paalala niya. Tumuwid ito ng tayo. Matangkad na ako. 13 na ako. Gusto ko sa 18 roses. Pagpalitin mo kami ng isa dun sa listahan. O, yung pinsan mong si Bibo. Bata yan na. Bakit nasa 18 roses? Siya na lang ang ilagay mo sa gifts. Napairap si Bianca. Pero kapamilya ko naman siya. Ikaw, kapamilya ka ba? Sandaling natahimik si Noah. Maya-maya'y bigla namang humirit. Oo, kung pakakasalan mo ako sa future, kapamilya mo na ako. Pareho silang natawa ng kanyang tita. Wala talagang hirit si Noah na hindi sila natatawa. Palagi na lang itong may entry sa kalokohan. Biglang sumingit ang tatay niya mula sa likod. Anong problema? Pa, sabi ni Noah. Nakikipapa sa papa ni Bianca. Gusto ko po sumayaw sa 18 roses ni Bianca. Tumingin ang tatay niya kay Bianca. Pagkatapos ay kay Noah. Pagkatapos ay sa kanya ulit. Isama mo, sabi ng kanyang ama. Pa, reklamo niya. Wala akong anak na lalaki. Dagdag pa ng tatay niya. Parang anak ko na yan. Ngumiti si Noah na parang nanalo sa loto. Thank you po. Bianca, palitan mo na. Bilisan mo na. 18 roses mo ako. Napahawak siya sa noo. Wala siyang nagawa kundi ilagay doon ang pangalan ni Noah. Nang tiningnan niya ito, sobra naman ang ngiti sa mga labi. Dumating ang gabi ng debut. Maliwanag ang bakuran, may fairy light sa puno. May banda rin at lechon. Lahat ng kakilala nila ay nandoon. Nasa loob siya ng bahay at nakasuot na ng gown. Tumingin siya sa salamin. Hindi siya sanay makita ang sarili na ganoon kaayos. Parang ibang tao. Anak, sabi ng mama niya mula sa likod. Ang ganda mo. Ngumiti si Bianca ng tipid. Salamat ma. Paglabas niya, nagsigawan ang mga tao at nagpalakpakan. Gusto na niyang tumakbo pabalik sa kwarto sa hiya. Hanggang sa nagsimula na ang program. Candles, speeches, iyakan, tawanan. Pagdating sa 18 roses, medyo kinabahan siya. Isa-isa silang lumapit, sumayaw at nagpa-picture. Happy birthday! Nakangiting bati ni Leo habang isinasayaw siya. Napangiti rin siya. Salamat. Bumulong ito sa kanya. Magpapaalam na ako sa mga magulang mo na manliligaw ako. Bahagya siyang namula sa sinabi ni Leo. Yun nga ang kanyang hinihintay. Nawala lang ang ngiti ni Bianca nang mapatingin kay Noah na nakabusangot. Hanggang sa bumitaw na si Leo at si Noah naman ang sunod na nagbigay ng rose sa kanya. Inasaran ng mga tao si Noah. Tinawanan niya lang yon pero nakabusangot pa rin ito. Ang ganda mo! Sabi ni Noah pero nakasimangot pa rin. Napatawa siya. Salamat. Bakit nakasimangot ka? Smile ka na. Ang pogi mo naman ngayon. Halatang gusto pa nitong magalit pero hindi rin napigilan ang ngiti.
Siyempre, sobrang ganda mo. Parang artista. Parang hindi ka totoo kaya dapat pogi ako. Para maganda rin sa pictures natin. Dahan-dahan silang sumayaw. Medyo awkward kasi seryoso si Noah. Siya naman ay tawang-tawa sa bawat reaksyon nito. Alam mo, Sabi nito habang sumasayaw. worth it ang tuli ko. Halos matapakan niya ito sa kakatawa. Ano ba? Seryoso? Giit pa ni Noah. Kung hindi ako nagpatuli, hindi ako sasayaw dito ngayon. Umiling siya habang nangingiti. Ang kulit mo. Bianca, tandaan mo tong gabi na to kasi unang sayaw natin to. Una at huli, sagot niya agad. Ngumiti ito. Tingnan natin. Malay mo, ako rin ang first dance mo kapag nag-asawa ka na. Napailing na lang siya. Happy birthday, Bulong ni Noah. 18 ka na, pwede na kitang ligawan. Nanlaki ang mata niya. Hoy! Tumawa ito at tumakbo papalayo. Napailing siya pero hindi nawala ang ngiti sa labi niya habang pinapanood ang mga ilaw sa bakuran. Simple lang ang debut niya pero sa dami ng tawa, sigaw at kalokohan parang perpekto na rin ang lahat. Isang hapon, dumating si Leo sa bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Pabulong niyang sabi habang nagmamadaling lumabas. Tiningnan niya ang itsura nito. Maayos na nakasuot ng polo, may dalang mga bulaklak at supot na malamang ay pagkain. Napangiti ang binata. Pupunta ako sa inyo. Sinabi ko naman sa'yo. Akala ko nagjo-joke ka lang. Hindi ako nagjo-joke sa ganito, sabi ni Leo. Bigla siyang kinabahan. Alam niyang next na pasukan ay nasa college na sila. Yun ang usapan na pwede na siyang tumanggap ng manliligaw. Pero baka magulat pa rin ang mga ito, lalo na at may nakaabang na pala na manliligaw sa kanya. Saglit lang, saad ni Bianca. Sabihin ko muna sa parents ko, baka kasi mabiglang mga yon. Pumasok agad siya sa loob. Ma, pa, nandito po si Leo, yung classmate ko. Tumingin ang tatay niya sa pinto. Anong kailangan niya? Manliligaw daw? Halos hindi niya masabi. Nagkatinginan ang mga magulang niya. Papasukin mo, sabi ng tatay niya ng kalmado. Mas lalo siyang kinabahan. Gayunpaman, lumabas ulit siya at sinabihan ang binata na pumasok ng bahay. Siya naman ang liligawan pero siya pa rin ang kinakabahan para kay Leo. Pumasok ang binata, diretso at magalang ang lakad. Paglapit sa tatay niya, nagmano agad. Good afternoon po. Napatingin ang tatay niya sa kanyang ina. Lumakas ang tibok ng puso niya sa tinginang yon. Ayaw niyang aminin agad na gusto niya si Leo. Mahalaga kasi sa kanya ang opinyon ng kanyang mga magulang. Magandang hapon, sagot ng kanyang ama. Maupo ka. Umupo si Leo ng tuwid na tuwid. Sir, pumunta po ako rito para formal na manligaw kay Bianca. Pakiramdam ni Bianca, lalabas ang puso niya sa dibdib. Yun ang unang beses na may umakyat ng ligaw sa kanya. Ang mga ate niya kapag may manliligaw, pinapapunta muna rin sa bahay. Mabuti na lang at handa si Leo na humarap. Pagkatapos, nagsalita ang tatay niya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng panliligaw? Opo, sagot ni Leo. Gusto ko po ang anak ninyo, kaya gusto ko po siyang ligawan. Matagal na po talaga to pero ginalang ko po ang desisyon ninyo na huwag muna siyang tumanggap ng manliligaw hanggang hindi pa 18. Alam ko naman po na ang pakikipagrelasyon ay may kasamang responsibilidad, respeto at disiplina. Kaya hindi ko po aalisin ang mga bagay na yon kapag nabigyan po ako ng pagkakataon. Tumingin ang tatay niya kay Bianca. Bianca? Namula siya. Pa, desisyon mo yan. Basta alam mo ang disiplina. Alam mo rin ang boundaries mo. Pumayag kami kasi may tiwala kami. Pero kapag binigo mo kami, alam mo na ang mangyayari. Paalala ng kanyang papa. Tumango siya at hindi mapigilan ang ngiti. Opo, huminga si Leo na parang nabunutan ng tinik. Salamat po. Simula noon, madalas nang pumunta si Leo sa kanila. Hindi araw-araw, pero sapat para kiligin siya. May dalang pagkain,
Minsan ay notes, minsan ay simpleng kwento lang. At palaging nandoon si Noah, nakaupo sa hagdan ng may veranda nila at nakasimangot. Nakatitig kay Leo na parang bodyguard na hindi sumahod. "Dito ka na naman," sabi ni Noah isang beses. Tumingin rito si Leo. Oo, pwede naman ako rito. Saka alam na nilang nanliligaw ako." Napatawa si Bianca. "Tumigil ka nga, Noah." Umupo si Leo sa tabi niya. "Kumain ka na ba?" "Ayan na naman," bulong ni Noah. Pinandilatan ni Bianca si Leo. Samantalang ang manliligaw niya, medyo napipiko na. Pero tinatawanan lang nito si Noah. Iniisip na hindi dapat pumatol sa isang bata. Lumapit si Noah sa kanya. "Anong gusto mo dyan sa manliligaw mo?" Napatingin si Leo. "May problema ka ba sa akin? Umalis ka nga muna rito. Time namin to, sinisira mo." "Crush mo ba talaga si Bianca? Hindi ka papatulan nito. Ang bata-bata mo pa. Maghanap ka ng kaedad mo." Napailing si Bianca. "Ang kulit mo, Noah. Umuwi ka na sa inyo." Hindi niya masisisi si Leo kung maiinis ito kay Noah. Kahit si Bianca ay gusto ng solo time kasama ang manliligaw niya. Pero nandoon si Noah at kung ano-ano pang mga side comments. Pero sa halip na umalis, walang hiyalang na humiga sa duyan si Noah. Hinahayaan niya na lang. Wala namang magagawa si Bianca sa kakulitan nito. 3 oras lang ang tinagal ni Leo. Maya-maya'y umuwi na rin ito. Ayaw niya pang magpaalam at medyo nabitin siya pero okay na yon. "Seryoso ako? Anong meron siya na wala ako, Bianca?" Biglang tanong ni Noah na nasa likod niya na pala. Tinawanan niya ito. Matanda siya. Ngumuso si Noah. "Ano ba talaga gusto mo sa mga lalaki? Dapat may ideal type ka." "Mabait," sagot pa ni Bianca. "Marespeto sa tao, masipag mag-aral at tradisyonal." "Tradisyonal?" ulit ni Noah. "Yung haharanahin ako," dagdag niya. "Parang sa mga nababasa ko sa pocketbooks. Green flag ba? Yung hindi man loloko, aalagaan at mamahalin ako." Natahimik si Noah at hindi na nangulit. Sinamahan pa siya hanggang pinto at pinagbuksan siya. "Matulog ka na. Masama ang magpuyat, Bianca. Uuwi na ako," seryosong sabi ni Noah. Mahina siyang tumawa. "Okay." Lumipas ang ilang araw, nasa veranda siya ulit, nagbabasa ng pocketbook. Nang may umupo sa tabi niya. Pagtingin ni Bianca, nanlaki ang mata niya. Si Noah nagbabasa ng pocketbook. Yung pocketbook ng tita niya na nabasa niya na rin. "Oh, anong ginagawa mo?" tanong ni Bianca. "Shh!" sabi nito. "Nasa climax na ako." Halos mabitiwan niya ang libro. "Binabasa mo yan?" "Oo," sagot nito. "Research." "Research saan?" "Sa green flag na gusto mo," sagot naman ni Noah. "Inaaral ko ang mga tipo mo katulad ng mga nababasa mo." Napatawa siya ng malakas. "Alam mo, ewan ko sa'yo." Hindi ito tumawa. Tuloy lang sa pagbabasa. Makalipas ang ilang minuto, napabuntong hininga ito. "Ang sakit," sabi ni Noah. "Ano?" "Iniwan siya," sagot ni Noah at itinuro ang libro. "Bakit ganun ang bidang babae dito?" "Romance yan," sabi niya. "Sila pa rin naman ang magkakatuluyan sa bandang huli. Ganun talaga. May mga story na kailangan munang masaktan bago malaman kung talagang para sa atin yon." "Masakit pa rin," sagot ni Noah at apektado sa binasa. Tinawanan niya na lang ito. Hindi niya inasahang magbabasa ito ng romance book. Lalaki si Noah na mahilig sa basketball. Pero yon at sinasamahan siyang magbasa para lang maintindihan nito ang mga pinagkakaabalahan niya kapag wala siyang magawa. Ilang sandali pa ay may sumigaw sa labas. "Noah! Basketball!" Hindi ito gumalaw. "Noah, tara na!" "Sandali!" sigaw nito pabalik. "Tatapusin ko lang." Tumingin si Bianca rito. "Mas uunahin mong libro kaysa sa basketball?" "Oo," seryoso nitong sagot. "Importante to. Kailangan ko maintindihan paano maging lalaki sa pocketbook." Hindi na niya napigilan. Tumawa siya ng tumawa. Hindi nito pinansin ang kanyang mga tawa.
Sumandal pa nga si Noah sa poste at patuloy sa pagbabasa. Natahimik ulit silang dalawa. Paminsan-minsan napapailing siya. Paminsan-minsan ay napapangiti. Sa isip niya, ang weird ng buhay. May formal na nanliligaw sa kanya at may batang nag-aaral maging romantic lead sa pocket book sa tabi niya. At kahit papaano, pareho pa siyang napapatawa. Gabi na nang mapag-usapan nila sa hapag ang tungkol sa college. Anong kukunin mo? Tanong ng tatay niya. Sumagot naman si Bianca. Medyo nagdadalawang isip pa po talaga ako kung ano ang kukunin ko. Gusto ko po sana ng business administration or education po. Pero parang mas gusto ko po ngayong ang education kaya yun na lang po ang kukunin ko. Kung bala ko pong mag-change path in the future, okay naman po siguro yun. Tumango naman ang mama niya. Ikaw ang bahala. Kahit ano namang gusto mo. Basta makakatulong sa'yo ay okay kami roon. Alam naming madiskarte ka at marami kang naiisip. Kaya hindi ka makapagdesisyon ng sobra. Tumango naman ang kanyang ama. Maganda yan. Sa syudad ka mag-aaral. Opo, doon sa university malapit sa compound natin. Nandun naman si ate. Doon po ako sa dorm ng mga babae. Alam ng lahat ang tinutukoy niya. Yung malaking bahay nila sa syudad na pinapaupahan. Isang compound para sa babae. Isa para sa lalaki na magkatapat lang. Minana yon ng pamilya nila at naging negosyo nila. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya, may bagong yugto na nagbubukas. College na siya. Sa syudad siya mag-aaral. Malayo pa sa probinsya. Excited na si Bianca pero may kaunting takot din. Kinabukasan, nasa student council room siya kasama si Leo. Tahimik na ang paligid. Hapon na, umalis na ang halos lahat ng estudyante. Sila na lang din ang nandoon kasi umalis na ang ibang officers. Nasa mesa si Bianca. Nag-aayos ng mga papel habang si Leo ay nakasandal sa upuan sa tapat niya. Mag-aaral ako sa syudad sa college, biglang sambit ni Bianca. Saglit na natigilan si Leo. Pagkatapos ay ngumiti. Talaga? Oo, education ang kukunin ko. Doon din ako. Sagot nito agad. Engineering naman ang sa akin. Nanlaki ang mata niya. Talaga? Oo, may tutuloyan din ako ron. Pero ibang dorm. Bigla siyang natawa sa ginhawa. Hindi niya alam na kinakabahan pala siya sa posibilidad na magkalayo sila. Mabuti naman, mahina niyang usal. Akala ko magkakalayo na tayo ng landas eh. Maya-maya ay nagkatinginan sila. May kung anong hangin na dumaan sa pagitan nila. Bianca, sabi ni Leo. Ano? Gusto kita. Diretsyong sabi nito. Hindi na bago sa kanya ang mga salitang yon. Ilang buwan na rin naman siyang nililigawan nito. Pero ngayong gabi, sinabi ulit sa gitna ng ganoong katahimikan. Parang naging mas malakas ang mga salitang yon. Huminga siya ng malalim. Ako rin, gusto na rin kita, Leo. Parang hindi agad nag-register sa binata ang sinabi niya. Sinasagot mo na ba ako? Tumango si Bianca. Oo. Biglang tumawa si Leo. Halatang hindi ito makapaniwala. Tumayo pa nga at lumapit sa kanya. Grabe. Akala ko matagal pa bago mo ako sagutin, Bianca. Napangiti siya. Matagal na yan. Pinaghintay kita. Matyaga kang nanligaw sa akin. Mas malapit na ang distansya nila ngayon kahit hindi sila gumagalaw. Ramdam na ni Bianca ang tibok ng puso. Hindi niya alam kung sa kanya ba yon o sa binata na lang talaga. Napatingin si Leo sa mga labi niya. Pwede ba? Nanginginig ang mga kamay niya sa kaba, pero tumango pa rin si Bianca. Dahan-dahang nagtagpo ang mga labi nila. Sandali lang, pero parang huminto ang oras sa kanya. Sa wakas, natikman niya na ang kanyang unang halik. Hindi siya marunong, hindi rin naman si Leo. Medyo awkward pa nga, subalit binabalot ng kilig ang puso at isipan niya. Paglayo niya, pareho silang napatawa sa hiya. First kiss ko yon, sabi na lang ni Bianca. Sa akin din. Pag-amin din ni Leo.
Nakangiti pa rin siya ng parang may mabigat na bagay na bumabagsak sa labas ng pintuan. Pareho silang napalingon. Ano yon? Bulong ni Bianca. Leo, may nakakita? Binuksan agad ni Leo ang pinto. Tahimik ang hallway at wala namang tao. Tanging hangin lang ang gumagalaw sa mga papel na nakadikit sa bulletin board. Sinong tao dyan? Tawag ni Leo. Walang sumagot. Lumabas pa sila, tumingin sa kaliwa at sa kanan. Baka pusa lang, sabi ni Leo. Ang lakas para sa pusa, bulong niya at medyo kinabahan. Umiling ang kanyang boyfriend. Wala naman siguro. Wala na halos tao sa building. Bumalik na tayo sa loob. Natapos din ang graduation. Isang iglap lang, tapos na ang senior high. Parang kahapon lang, naka-uniform pa siya araw-araw. Nagrereklamo sa assignments at nagmamadali sa umaga. Sumapit naman ang bakasyon at sinulit niya yon. Halos araw-araw siyang nasa bahay lang. Tumulong sa mama niya na magluto, sumama sa tatay niyang mamalengke. Nakahiga sa veranda habang nagbabasa. Simple lang na mga gawain habang libre pa si Bianca. Sinusulit niya pa hanggat hindi pa siya college student na may responsibilidad. Minsan, dumadalaw si Leo. Hindi madalas pero mas okay na yon. Ayaw niyang araw-araw na nasa tabi niya ang kanyang boyfriend. May iba naman silang dapat gawin. Magandang lalaki ang boyfriend mo, minsang bulong ng mama niya habang nasa kusina sila. Napangiti si Bianca. Siyempre naman po mama, hindi pipili ng pangit at tambay at baka nasa kanto pa lang sinipa niyo na ako paalis. Tumawa lang ang mama niya. Hindi niya naman sinasabing judgmental ang kanyang mga magulang. Pero alam niyang may standard ang mga ito sa mabuting lalaki. At yun din naman ang gusto niya para sa kanyang sarili. Pero sa gitna ng masayang bakasyon, may napapansin siya kay Noah. Dumadaan pa rin ito araw-araw. Dadaan sa umaga, may bitbit na mangkok ng ulam. Padala ni nanay. Tumutulong sa tatay niya kapag may inaayos sa motor. Sumasama sa mga pinsan niya at tropa nito na magbasketball sa hapon. Okay naman lahat gaya ng palagi nitong ginagawa. Maliban sa isang bagay. Hindi siya pinapansin ni Noah. Hindi na siya kinukulit. Parang hangin lang siyang dinadaanan nito. Hindi naman dahil hinahanap niya ang pangungulit. Sanay lang siya na ganoon si Noah. Parang kapatid niya na ito. At kapag biglang tumahimik ang kapatid, napapaisip na lang talaga si Bianca. Isang hapon, nakita niya si Noah sa bakuran na tumutulong sa tatay niya. Mama, bulong niya sa kanyang ina. May problema po ba si Noah? Bakit? Tanong ng mama niya. Ang tahimik niya po kasi. Tumingin ang mama niya sa labas. Lumalaki na siguro, nagmamature, saka hindi na yan nakikipaglaro sa mga mas bata. Hayaan mo na, lalaki, kasi kaya syempre mas napapalapit na sa mga lalaking kaibigan. Hindi siya kumbensido. Ramdam ni Bianca na parang may mali. Dumating ang gabi bago siya umalis papuntang syudad. Nakaimpake na ang mga gamit niya. Bukas ay lilipat na siya sa dorm. Panibagong buhay at panibagong yugto para sa kanya. Hindi siya makatulog sa sobrang excited, kaya lumabas siya sa veranda. Umupo sa duyan at umuugoy ng marahan. Maya-maya ay umupo si Noah sa hagdan. Tumaas ang mga kilay niya at napatingin dito. Hindi naman nagsasalita, ilang minuto silang ganoon, hanggang sa nagsalita ito. Masaya ka? Tanong ni Noah. Tumingin muli si Bianca. Saan? Na-boyfriend mo na si Leo? Sabi nito ng diretso. Napatawa siya ng mahina. Oo naman, bakit naman hindi ako magiging masaya? Tumango si Noah at hindi pa rin tumingin sa kanya. Bata pa rin bang tingin mo sa akin? Napangiti muli si Bianca. Oo naman, parang little brother ang tingin ko sa'yo. May kung anong dumaan sa mukha nito. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga ito ng mahaba. Sige, basta kapag sinaktan ka ni Leo, sabihin mo lang sa akin. Napakunot ang noo niya. Ha? Sasapakin ko? Dagdag nito. Napatawa siya ulit.
Talaga? Sasapakin mo para sa akin? Bumaling sa kanya si Noah sa wakas. Seryoso ako, Bianca. Kahit mas matanda siya, sasaktan ko siya kapag sinaktan ka niya. Bahala na. Tinawanan niya na lang ito. Masaya naman siya na malapit siya kay Noah. Talagang kapatid lang ang turing niya rito. Iniisip ni Bianca na masyado lamang itong boring sa buhay kaya siya ang ginugusto. May inilabas si Noah sa bulsa at iniabot sa kanya. Para sa'yo. Kinuha yun ni Bianca at nanlaki ang mata niya. Isang maliit na keychain na kahoy na may ukit ng pangalan niya. Medyo tabingi ang letra. Halatang mano-mano at halatang pinaghirapan. Ikaw ang gumawa nito? Tanong ni Bianca. Tumango ito at medyo nahiya. Oo, nagsugat pa nga ang kamay ko dyan. Tapos tinatawanan mo lang ako kapag seryoso. Hindi naman. Napangiti siya at hinaplos ang keychain. Akala ko galit ka sa akin. Ilang araw mo na akong hindi pinapansin. Hindi ka na nangungulit. Gagawin kong lucky charm to. Isasabit ko sa bag ko kapag papasok ako sa school. Napatingin si Noah sa kanya at tipid ng umiti. Baka pagbalik mo, 6-footer na ako. Tumawa siya ng mahina. Ang tangkad mo na naman nun, hindi mo kaya yun. Tumayo na si Noah at bahagyang inugoy ang kanyang duyan. Mag-ingat ka ron, Bianca. Kumain ka ng maayos. Huwag kang magpapabaya. Hindi niya napigilang humalakhak sa mga bilin ni Noah. Dinaig pa ang kanyang ina't ama. Gayunpaman, na-appreciate ni Bianca ang pag-alala nito. Nagsimula ang college na parang buhos ng ulan. Unang linggo pa lang, ramdam na agad ni Bianca na iba na ang mundo. Hindi na yon ang high school na may bell na susundan siya. Doon, siya na ang hahabol sa oras. Mabuti na lang at may matatag akong support system, saad niya isang beses. Paano na lang yung mga working student? At dahil busy ang ate niya sa trabaho, siya na rin ang namamahala sa dorm. 2 palapag ang bahay at magkatapat. Sa kaliwa ang mga kwarto ng tenants na puro babae. May rules na rin siyang dinikit dahil medyo burara, lalo na ang boys. Babasahin ko na para sa inyo ha. Bawal ang babae o lalaki sa loob. No loud noise after 10 p.m. Clean as you go. Linisan ang mga common area like bathroom and living room. Patayin nyo rin ang appliances ninyo kapag aalis kayo. Sabay-sabay na nagsalita ang mga tenants sa dorm, kaya umalis na agad siya roon. Hindi ako marunong mag-manage ng dorm, reklamo niya sa ate niya sa cellphone. Matututo ka rin, sagot nito. Hindi naman pasaway ang mga tenants, saka sa'yo naman talaga yan iiwan ni nanay at tatay, kaya kahit maging teacher ka, negosyo mo pa rin yan. Mabait ang mga nakatira. May nursing student na tahimik, may accounting na laging nag-aaral, may psychology major na mahilig maglinis. Iba-iba ang mga estudyanteng nandoon. Depende sa topak na meron. Hindi rin sila kumukuha ng tenant na mahilig gumimik dahil yon ang madalas hindi sumusunod sa curfew. Kailangan pa naman nilang ilak ang gate para sa safety ng ibang tenants. Sa baba naman, may eatery na umuupa. Doon sila kumakain. Libre na rin siya ni Aling Vilma sa pagkain. Hindi na siya nagluluto kasi lutong bahay naman yon. Kahit nasa syudad, hindi siya nag-iisa. At kahit college na, hatid sundo pa rin siya ni Leo. Hindi mo kailangan gawin to, sabi niya isang umaga habang nakasakay sila sa jeep. Mamaya pang class mo pero dahil sa akin, kailangan na maaga ka sa school. Kailangan gawin to, sagot ni Leo. Boyfriend mo na ako. Saka gusto ko rin ng time kasama ka. Baka mamaya iba na palang naghahatid sa'yo. Mahina siyang tumawa. Overprotective mo naman? Kapag bakasyon naman, sabay silang umuwi sa probinsya. Naghihiwalay lang para umuwi sa kanya-kanyang pamilya. At doon, muling nakita ni Bianca si Noah. Pagbaba pa lang niya ng tricycle sa harap ng bahay, may narinig siyang sigawan mula sa court na malapit sa kanila. Shoot! Defense! Noah! Napalingon si Bianca at napakurap. Noah? Sa gitna ng court ang palaging tinatawag niyang bata. Hindi na talaga ito mukhang bata. Mas lalo nang tumangkad, medyo malapad na ang balikat.
Mahaba ang mga binti, bilugan ang pang-upo. Gumagalaw na parang sanay na sanay sa court. 14 na yan, sabi ng mama niya sa likod. Ang tangkad na ano, biglang laki nga. Teka, bulong niya. Mas matangkad pa sa akin? 5'8" na raw, dagdag ng mama niya sabay tawa. Lumalaki rin na gwapo. Pinagmamayabangan ni Carlita at si Noah nga lang daw ang nakamana ng tangkad ng ama. Hindi niya napigilan ng tuwa. Grabe, ang tangkad niya na nga. Nang makita siya ni Noah, tumigil ito sandali. Tumango lang at biglang kumindat sa kanya. Naagawan tuloy ng bola. Parang ewan na bata. Natatawang sabi ni Bianca at pumasok na lang sa loob ng bahay. Dahil sa kanyang pag-uwi, masaya ang mga magulang niya. Palagi ring nagpapakwento ng mga nangyari sa kanya. Kinagabihan, pumunta naman si Noah sa kanila. Tumulong kasi ito sa pag-aayos ng tricycle na pinapaupa ng papa niya. Nakikain pa nga sa kanila. Bianca, tawag ni Noah sa kanya. Pwede ka bang maging muse sa liga namin? Ha? Napatawa siya. Bakit ako? Manager naman namin ang tatay mo. Sagot pa ni Noah. Automatic ka. Please, kailangan namin ng swerte. Napailing na lang si Bianca. Hindi na naman bago sa kanya yon. Suki na talaga siya ng pagmumuse sa mga liga. Okay, sige na nga. Sa mga sumunod na araw, nasa court na nga si Bianca. Suot ang isang short at jersey shirt. May hawak na maliit na banner at tinitili pa ng mga tao ang pangalan ng team. Tawang-tawa siya sa mga nag-cheer sa kanya. May mga dala pang kaldero at kahoy. Ang ganda-ganda mo, Bianca. Sige, ilang paso mo silang lahat. Ikaw ang pinakamaganda at pinakamagaling dyan. Malakas na sigaw ni Noah. Nangingibabaw sa lahat ang sigaw para sa kanya. Natapos ang pageant na siya ang nanalo. Sa mga sumunod na araw, ginanap naman ang mismong game. Tuwing gabi yon at malapit lang naman, kaya nanonood na rin siya. Napatingin siya sa bleachers. Puro babae ang naghihiyawan. Mga kasing edad yata ni Noah at maraming kinikilig kapag nakay Noah na ang bola. Napakunot ang noo ni Bianca. Grabe, ma, sikat na po ba si Noah? Tumawa naman ang kanyang ina. Lumalaki kasing gwapo, maraming nagkakagusto. Binata na kasi. Medyo nagulat si Bianca. Parang hindi niya pa rin ma-process. Binata na nga talaga si Noah na inaasar-asar niya lang dati na takot magpatuli. Isang gabi, nasa veranda si Bianca at umuugoy sa duyan. Dumating si Noah na bagong ligo at nakangiti sa kanya. Walang game kaya tumambay na muna sa kanila. In demand ka na? Pangaasar ni Bianca. Ang daming may gusto sa'yo, sikat ka na, ang dami mo na palang girls. Agad kumunot ang noo nito. Hindi ah. Anong hindi? Narinig kong sigawan kanina. Maraming nagkakagusto sa'yo. Gustong-gusto niya palaging inaasar si Noah. Mabilis kasi itong mapikon. Pero mabilis din namang suyuin. Napatingin ito sa kanya ng diretso. Kahit may boyfriend ka na, at kahit ang dami pang nagkakagusto sa akin dyan, sa'yo pa rin ako loyal, Bianca. Natigilan siya. Maya-maya ay natawa siya ng malakas. Ewan ko sa'yo, Noah. Puro kakalokohan. Hindi ito tumawa. Hindi naman joke ang sinasabi ko. Ano, marami nang nakakagusto sa akin. Bata pa rin ba ako para sa'yo? Malaki na ako. Kung wala kang boyfriend, pwede tayo eh. Mas lalo siyang tumawa. At pilit ginagawang magaan ang usapan. Noah, parang ate mo na ako. Ang pangiting na, no? Okay, medyo lumaki ka na pero mas bata ka pa rin kesa sa akin. Tumingin ito sa malayo at hindi na sumagot. Umindayog ang duyan na marahan na pala nitong inuugoy para sa kanya. Kaya napangiti na lang si Bianca. Bumalik si Bianca sa syudad para ipagpatuloy ang pag-aaral. Second year na siya, mas marami ng major subjects, mas mahabang readings, mas madalas na reporting. Halos araw-araw ay may group study na sila. Bianca, ikaw sa introduction. Bianca, ikaw sa conclusion. Bianca, ikaw na mag-edit. Napapagod siya pero masaya naman.
Ang hindi masaya, unti-unting nawawala ang oras nila ni Leo sa isa't isa. Dati, hatid sundo siya ng binata. Ngayon ay puro busy pa ito, may projects pa na aasikasuhin at puro na lang mamaya kapag gusto niyang makausap sa mga chat at texts. Una, inintindi pa ni Bianca. College din si Leo. Engineering at mabigat na kurso. Pero lumipas ang linggo, pagkatapos ay buwan. Mas madalas siyang mag-isa. Parang kahit kaunting oras, hindi na ito makapagbigay sa kanya. Kahit dumaan lang sa dorm, hindi magawa ni Leo para sa kanya. Isang gabi, nag-message siya. Libre ka ba bukas? Kahit dinner lang, magluluto ako, mag-picnic tayo? Matagal bago nag-reply si Leo. Tingnan ko. Tingnan ko? Napabuntong hininga si Bianca. Hindi oo, hindi hindi. Tingnan niya raw. Kailan niya ba ako bibigyan ng sure na sagot? Doon niya narinig ang mga usap-usapan. Group study nila sa sala sa dorm. May kaklase siyang taga-engineering din ang boyfriend. Uy, sabi ng kaklase niya. Boyfriend mo si Leo, 'di ba? Napatingin siya rito. Oo, bakit? Gabi-gabi, halos nasa bar yun Ang lakas ng uminom, kasama ng friends niya. Parang may bumagsak sa dibdib ni Bianca. Wala siyang alam sa bagay na yon. Wala man lang binanggit sa kanya si Leo. Hindi siguro? Sagot niya agad. Busy yon. Busy sa gimmick? Dagdag pa ng kaklase niya. Hindi siya naniwala agad hanggang sa nakita niya. Isang gabi, pauwi siya galing library. Nakita niya si Leo na mukhang may gimmick kasama nga ang bago nitong tropa. Kinabukasan ay hinarap niya ito. Leo, gabi-gabi ka raw na nasa gimmick? Napakunot ang noon nito. Sinong nagsabi? Nakita kita kahapon. Saka marami tayong common friend na nakakita. Hindi ka malang nagsabi sa akin. Nalaman ko pa sa iba. Baka anong sabihin ng parents mo? Tumigil ka. Singhal nito bigla sa kanya. Natigilan siya. Bakit parang ikaw ang magulang ko? Buhay ko to. Huwag kang mangialam sa mga gusto kong gawin. Nag-aaral pa rin naman ako. Hindi nakapagsalita si Bianca. Yun ang unang beses na sinigawan siya ng kanyang boyfriend. Parang hiniwa ang puso niya dahil doon. Hindi siya sanay na sinisigawan. Concerned lang naman ako, sabi niya ng mahina. Girlfriend mo naman ako. Anong masama sa pagiging concerned ko sa'yo? Isa pa, binilin ka rin sa akin ng parents mo sa kung paano naman ako binili ng parents ko ikaw sa akin. Hindi ko kailangan ng concern mo, sagot nito. Parang sinampal siya sa mga salitang yon. Hindi siya umiyak doon. Tumalikod na lang si Bianca at umuwi na. Sa loob ng kwarto, doon na lang niya ibinuhos ang mga luha. Matagal silang hindi nag-usap pagkatapos ng away na yon. Linggo, 2 linggo, parang multo ang relasyon nila. Nandyan pero wala. Miss niya na ang kanyang boyfriend. Galit siya kay Leo pero nag-aalala pa rin siya. Isang hapon, kumatok si Leo sa dorm. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang nakita na iba na ang mukha nito. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ng kanyang boyfriend. Tahimik siyang tumango pero sa loob niya, unti-unti nang gumagaan. Sa isip kasi ni Bianca ay makikipagbati na ito. Umupo sila sa sala ng dorm. Walang tenants at tahimik na. Bukod doon, pwede naman siyang tumanggap ng bisita basta hindi papapasukin sa kwarto. Hindi ito makatingin sa kanya. Bianca, may sasabihin ako. I'm sorry. Ano ba yon? Bigla na lang nangilid ang mga luha ni Leo. Bianca, nakabuntis ako ng ibang babae. I'm sorry. Parang huminto ang mundo ni Bianca. Akala niya mali ang narinig niya. May nabuntis ako na ibang babae. Nakilala ko sa bar. Kailangan ko siyang panagutan. Sorry talaga. Ulit nito at tumulo na ang mga luha. Parang may sumabog sa tenga niya. Tumayo siya at nanginginig na sa galit at gulat. Leo, nagbibiro ka ba? Hindi eh. Hindi ganitong Leo ang kilala ko. Umiling lang ito. Sorry. Doon na siya tuluyang umiyak at pigil na pigil itong sinigawan.
Bakit? Bakit mo ginawa yon? Bakit? Hindi ba ako sapat? Nagpaplano tayo para sa future natin. Pareho tayong may pangarap. Akala ko matino ka pero hindi pala. Lasing ako. Sinisi mo pang alak? Mariing singhal ni Bianca. Pinagsabihan kita. Pinagsabihan kita na itigil mo na yung mga ganyan at mag-aral na lang. Pero anong ginawa mo? Madali kang nagpa-impluwensya sa mga bago mong kaibigan. Matalino ka, Leo. Nag-expect ako ng sobra sa'yo. Napunta lang tayo dito, naging ganyan ka na. Way na siguro to ni Lord para malaman ko na hindi nga ikaw ang tamang lalaki para sa akin. Pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng balat. Hindi siya makatingin dito. Hindi niya na kaya. Umalis ka na. Umalis ka na hanggang kaya ko pang pigilin ang ganito ang galit ko. Nakakahiya sa tenants namin. Tumayo si Leo na nanginginig din. Lumabas ito at marahang isinara ang pinto. Simula ng araw na yon, pinilit niyang mag-move on. Araw-araw na pilit at pagpili na kalimutan ang ginawa ni Leo sa kanya. Gumigising siya ng mabigat ang dibdib pero bumabangon pa rin. Naglalakad papuntang klase kahit parang may bato sa loob ng sikmura. Tuwing may libreng oras, nag-aaral siya. Hindi para takasan ng sakit, kundi para may mahawakan siyang siguradong hindi siya iiwan. 2 buwan na halos para siyang robot. May mga gabi na bigla na lang siyang umiiyak habang nag-highlight ng readings. Luha na lang ang tumutulo sa papel, pero hindi siya tumitigil. Kasi kung titigil si Bianca, broken-hearted na nga, babagsak pa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng notes sa sala ng dorm, tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang mama. Sumikip ang dibdib ni Bianca. "Ma?" Sagot niya. "Anak, bungad nito. May itatanong kami. Nakita raw ng kapitbahay si Leo. May dinalang babae sa bahay nila. Buntis daw. Totoo ba yon?" Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Kahit alam na niya, iba pa rin kapag galing sa bibig ng kanyang magulang. Huminga siya ng malalim. "Hiwalay na po kami. Matagal na. Nakabuntis po siya ng iba." Ano? Narinig niyang sigaw ng papa niya. Nasaan yung siraulong yan? "Pa," bulog niya. "Okay na po. Wag na po nating palakihin." Pero niloko ka. Sinaktan ka. Galit na sabi ng kanyang ama. Humarap pa yun dito at nangako. Anong hahayaan? Gusto ko siyang kausapin. "Pa," napalunok si Bianca. "Tapos na, ayoko na ho. Wag na ho tayong manggulo. Hindi naman po ako masyadong naapektuhan. Okay lang po ako. Hindi ko naman binigay ng buo ang sarili ko. Huwag po kayong mag-alala. Nag-aaral pa rin ako. Hindi ko pababayaan ang sarili ko dahil lang po broken-hearted ako." Tahimik na sa kabilang linya. Maya-maya ay muling nagsalita ang kanyang mama. "Proud kami sa iyo, anak." Sa sumunod na bakasyon, hindi siya ang umuwi. Ang pamilya niya ang dumating. Dumating ang mama, papa at 2 niyang kapatid. Siksikan sila sa sala ng dorm. May dalang pagkain, maingay at nagpakain pa sa tenants na mga nagpaiwan at hindi makakauwi sa bakasyon. "Ang dami palang abubot sa kwarto mo, kaya ang taas ng kuryente," sabi ng ate niya. "Komportable ako pag ganyan. Huwag kang kontra dyan na. Mas focus ako sa pag-aaral kapag magandang paligid. Saka ako naman ang nagbabayad ng kuryente. Kinukuha ako sa pagbebenta ko ng cupcake at cakes. Nakakagawa kasi ako kapag may order at hindi ako busy." Yun na rin ang naging libangan niya bukod sa pag-aaral. Pumasok siya sa baking class. Kahit paano, naging outlet na yon para kalimutan ang ginawa ni Leo sa kanya, na ngayon ay pinagkakakitaan niya na rin. Habang nag-aaral siya sa mesa, nasa likod lang ang pamilya niya. Nagkakwentuhan, kumakain, at paminsan-minsan ay tinatanong siya. At sobrang na-appreciate niya yon. Kahit may trabaho na ang mga kapatid niya, kahit may kanya-kanya ng buhay, gumawa pa rin ang mga ito ng oras para sa pamilya nila. "May nanliligaw na ba ulit?" Tanong ng ate niya bigla. Nabulunan siya. "Ha?" "Syempre, meron yan," sabi ng isa niya pang ate. "College na yan eh." Napailing siya. "May nagpaparamdam lang pero hindi ko muna ini-entertain."
Bakit naman? Tanong ng papa niya. Busy po ako, sagot niya. Gusto ko munang mag-focus sa studies, saka nag-start nga po ako sa baking, 'di ba? Nagkatinginan ang mga magulang niya. Hindi naman issue sa kanya kung may manliligaw ba siya o wala. Parang mas okay nga na wala kasi mas may oras siya para sa kanyang sarili. Tapos tumango ang papa ni Bianca. Tama. Pero kung may seryoso, ipakilala mo muna sa amin. Titingnan muna namin kung maayos. Tumango lang si Bianca. Kaya rin siguro madali siyang makalimot. Alam niya sa kanyang sarili na may tahanang sasalo sa kanya kahit na ano ang mangyari. Ilang taon pa ang lumipas, nagdesisyon siya na mag-OJT sa school malapit sa kanila. Gusto niya kasi talagang umuwi at makasama ang parents niya. Pagbaba pa lang ng bus, sinalubong siya ng hangin ng probinsya. Amoy lupa, usok ng ihawan at kung ano-anong pamilyar na ingay. Oh, nandito na ang magpa-practice teacher. Sigaw ng papa niya habang kinukuha ang gamit niya. Napangiti siya. Huwag mo po akong asarin pa. Teacher Bianca na yan, sabat ng mama niya. Magmamalo na kami sa'yo. Tigilan niyo nga po ako. Tawa niya sa mga ito. Pero sa loob-loob niya ay masaya siya. OJT na, practice teacher na siya sa high school kung saan siya mismo nag-aral noon. Unang araw niya sa school, kabado talaga si Bianca. Hawak niyang attendance sheet habang nanginginig pa ang kamay. Pinakilala siya at pinag-o-observe muna. Hanggang sa hinayaan na siyang magturo. Nakatingin sa kanya ang isang klase ng teenagers na parang naghihintay ng palabas. Good morning, sabi niya. Good morning, ma'am. Sabay-sabay na sagot. Ma'am, napakurap siya. Ma'am na siya? Hindi na ate, hindi na student. Hindi na Bianca lang. Sabi ni Ma'am Santos, since akong practice teacher ninyo, ako munang magtuturo sa inyo. Minsan mag-o-observe siya sa akin pero minsan ako lang ang magtuturo since palagi siyang may meeting for DSPC saka school paper. Napakilala na ako sa inyo at sana gaya ng sabi ni Ma'am, makinig kayo sa mga ituturo ko. Huminga siya ng malalim. I am Ma'am Bianca, practice teacher niyo ako for this semester. May ilang kilala siya, may ilang hindi pa na siguro ay taga-ibang barangay. Pero sa lahat ng tingin, may isang titig na sobrang pamilyar. Nasa huling row ng mga upuan, nakasandal sa upuan at ngumingiti na parang timang si Noah. Siyempre ma'am, nakikinig kami. Pabidang sabi ni Noah. Kakaltukan ko yung mga yan kapag hindi nakinig. Bahagyang umismid si Bianca. Bawal yan at balita ko ikaw daw ang pinakamaingay. Sumang-ayon agad ang mga kaklase nito. Tawang-tawa siya nang mamula ang mga tenga ni Noah. 16 na ang dating batang nangungulit sa kanya. Mas matangkad, mas malapad ang balikat at may kaunting bigote na halatang ipinagmamalaki. May dalang gitara sa tabi ng upuan. Ma'am, tahimik ako. Baka puro 100 ang score ko eh. Mayabang pang sabi ni Noah. Natawa na lang si Bianca. Hay, loko. Nagsimula na siyang magturo. Confident naman si Bianca. Nakikinig din ang mga estudyante. Kapag may tanong ay ginaganahan siya lalo. Ma'am, taas kamay ni Noah habang nagtuturo siya. Pwede po magtanong? Anong tanong? Sabi niya at pinilit maging seryoso. Alam niyang kapag si Noah, wala itong matinong gagawin. Bakit ang ganda niyo ngayon, ma'am? Sumabog ang klase sa tawa. Matama niya itong tiningnan. Pag-uwi, pipingutin niya talaga si Noah at isusumbong sa nanay nito. Tinapos niya na lang ang klase. Nang nagliligpit na si Bianca, walang hiyang tumulong sa kanya si Noah. Binuhat ang mga gamit niya hanggang sa sunod niyang klase. Ma'am, ang sama mo namang tumingin. Nakangising sabi ni Noah. Napairap naman si Bianca. Mamaya ka sa akin. Tumawa naman si Noah at parang kiniliti. Grabe ma'am, kinilig ako ah. Piningot niya ang tenga ni Noah. Sinamantala na walang nakakakita. Nasakta na, tawang-tawa pa rin ito. Natigil na lang nang pumasok na sila sa classroom. Pagkatapos ng pagtuturo sa buong araw, umuwi si Bianca kasama ang ibang practice teacher. May online class pa rin siya at inuunti-unti na ang thesis. Sa sobrang busy niya,
Dinalhan na lang siya ng mama niya ng pagkain sa may veranda. Kumain ka muna anak. Sumubo ka ng pagkain habang nagtatype ka dyan. Hindi pwedeng magpalipas ng gutom. Saad ng kanyang ina at hinaplos ang buhok niya. Napangiti si Bianca at yumakap sa bewang nito. Thank you po mama. Kaya gustong gusto ko pong umuwi rito eh. Namimiss ko po ang mga luto nyo saka pangbibibi nyo sa akin. Maya-maya ay iniwan na siya ng kanyang ina roon. Gumawa siya ng thesis niya habang kumakain. Nasa kalagitnaan siya ng pagmuya nang marinig ang tunog ng gitara ni Noah. Kumakanta pa ng mahina na parang timang. Anong ginagawa mo rito? Naiinis niyang tanong. Napangiti si Noah at naglapag ng isang container na may lamang leche flan. Gawa ni mama. Sa'yo na lang Bianca. Panghimagas mo. Umismid siya rito. Anong Bianca? Ma'am Bianca? Ikaw talaga, para kang sira kanina. Bakit ka bumabanat ng ganon? Alam mo bang mali yun? Teacher saka student, tapos minor ka pa. Papahamak mo ko eh. Bahagyang nawala ang ngiti ni Noah at parang may napagtanto. Sorry, hindi na mauulit. Sige at hindi na ako magiging ganun sa'yo kapag nasa school. Ayoko makaapekto sa ginagawa mo. Sumubo siya muli ng pagkain. Mabuti at alam mo, sandali na silang natahimik. Umupo na muna si Noah sa may duyan at bahagyang pinapatugtog ang gitara. Hinayaan niya na lang. Komportable naman silang buong pamilya kay Noah. Kulang na lang ay ampunin nilang lahat. Kanina mo pang tinutugtog yung same melody na yan, pansin ni Bianca at nilantakan na ang leche flan. Practice, sagot naman ni Noah. Gusto kong mangharana. Para kanino? Tumingin ito sa kanya ng diretsyo sabay ngiti. Secret! Napailing na lang si Bianca. Isip bata pa rin talaga si Noah. Hindi na nagbago kahit kailan. Maya-maya, napunta sa usapan kay Leo nang hindi niya inaasahan. Kumusta na kayo ng boyfriend mo dati? Tanong ni Noah. Natigilan siya rito. Malay ko ron, ex-boyfriend ko na nga, 'di ba? May pamilya na siya. Nakita niya ang pag-igting ng panga nito. Alam ko, balita rito yung dati. Gusto ka tang tawagan nun. Pero naisip ko baka busy ka at sabihin mo lang na asungot akong bata na nangingialam. Ayokong maging istorbo. Parang may humigpit sa dibdib niya. Hindi niya inasahan yon. Si Noah na isip bata para sa kanya ay marunong nang magpigil. Okay naman ako, sabi na lang ni Bianca. Wala na sa akin ang mga nangyari nun. Tumingin ito sa kanya. Hindi na parang batang nang aasar. Hindi na parang batang makulit. Hindi maintindihan ni Bianca kung bakit may lalim na roon. Siguro dahil hindi na ito ang Noah na parang bugoy na bugoy lang noon. Kahit nagkaroon ka na ng boyfriend, ikaw pa rin ang gusto ko. Napalunok ng marahas si Noah. Ikaw pa rin talaga Bianca. Gusto talaga kita. Sana naman maniwala ka na. Umawang ang bibig ni Bianca. Hindi niya maproseso ang mga sinasabi nito. Noah, joke ba to? Kung totoo, bakit ako? Bakit hindi ikaw? Agap naman ni Noah. Napailing siya sa sagot nito. Noah, mas matanda ako sa'yo ng 5 taon. Minor ka pa lang. Dapat sa mga kasing edad mo ikaw nagkakagusto. Hindi sa akin. 21 na ako. Adult na ako. Noah, hindi tama yung nararamdaman mo. Pero tama sa akin, Bianca. Sagot nito. Hindi niya kailanman na-imagine na papatol siya sa mas bata sa kanya. Hindi yun tama para kay Bianca. Maling-mali, lalo na't minor ang isang katulad ni Noah. At hindi naman sa akin, sabi pa niya rito. Yun ang kailangan mong maintindihan. Siguro ideal girl mo ko kaya kaganyan, pero bata ka pa. Dapat kasing edad mo lang ang mga ginugusto mo. Hindi tayo pwede, ang pangit tingnan. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Noah. Tiningnan niya ito pero hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Bianca, wala ba talaga? Marahan siyang umiling. Noah, wala akong pagtingin sa'yo. Teenager ka lang. High school ka, practice teacher ako. Hindi pwede. Kahit anong anggulo, hindi pwede. Kahit hindi ako practice teacher, hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na magkakagusto sa'yo. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na parang nakababata na nga kitang kapatid. Wala siyang nakitang reaksyon sa mukha ni Noah.
Sa halip, nakita niya roon ang pandalamig. Bigla na lang itong tumayo at hindi na makatingin sa kanya. Gets, Sabi ni Noah at umigting ang panga. baka nga tama ka. Baka hindi talaga tayo pwede. Baka kailangan na lang kitang kalimutan. Pati na tong nararamdaman ko para sa'yo. Para magkagusto ako sa iba. Para ma-realize ko na mas okay pa lang mga kasing edad ko. Okay, good night, ma'am. Parang may kumirot sa kanyang puso sa pagtawag nito ng ma'am sa kanya. Yun ang gusto niya, di ba? Yun ang gusto niyang itawag nito sa kanya. Subalit, bakit may kasamang sakit ang tawag na yon? Umalis na ito ng walang lingon. Naiwan na lang si Bianca sa veranda na nakatunganga at nagulat sa kanilang huling pag-uusap. Simula nung gabi na yon sa veranda, tumigil na si Noah na mangulit, magpa-cute at pumunta sa bahay nila. Sa classroom, maayos ito. Sumusunod, sumasagot kapag tinawag. Pero hindi na tumatagal ang tingin, hindi na ngumingiti ng sobra. Parang may pader at dapat masaya siya roon. Pero minsan, habang nagtuturo si Bianca, nahuhuli niyang hinahanap ng mata niya ang dating makulit na estudyante na laging may side comment. Ngayon, tahimik na si Noah. Mas mature at parang mas malayo. Isang linggo bago matapos ang OJT niya, nakita niya si Noah sa kantin. May kasamang babae na kabatch nito. Maganda, mahaba ang buhok at halatang kilig na kilig habang kausap si Noah. At si Noah, nakangiti naman ng matamis. Mabuti naman at nag-e-entertain na siya ng mga kaedad niya. Bulong ni Bianca sa sarili. Lumipas ang OJT, lumipas ang graduation, bumalik siya sa Maynila para sa board exam. At sa pagitan ng lahat ng yon, paminsan-minsan ay umuuwi siya sa probinsya. At sa bawat uwi, may bagong balita siyang nasasagap. May girlfriend na naman si Noah, hiwalay na raw, may bago ulit. Sabi ng mama ni Bianca. Nag-aalala itong si Carlita at baka makabuntis itong bunso niya. High school pa't nag-aaral. Okay naman daw nung una tapos biglang nahilig sa babae. Na-addict na yata. Napailing na lang siya at tuwing naririnig yon mula sa nanay niya o sa mga pinsan. Mapusok, sabi pa ng kanyang ina. Kaya dapat talaga hindi pa dalos-dalos. Mahirap talagang sawayin ng kabataan. Tahimik lang si Bianca. Hindi niya alam kung bakit may halong disappointment ang nararamdaman niya. Hindi dahil gusto niya si Noah, kundi dahil kilala niya ito. Nang pumasa si Bianca sa board exam, nagpahanda ang pamilya niya. Buong barangay ang inimbitahan. May video okay, may lechon, may mga kapitbahay na hindi niya kilala pero bumabati sa kanya at nag-iinuman. Sa gitna ng ingay, nakita niya si Noah. Mas matangkad na, mas matikas at may hawak na soft drinks. Tinitingnan siya pero hindi lumalapit. Lumapit na lang si Bianca. Oy, kumain ka na ron? Tumango ito. Congrats! Salamat. Kumusta ka na? Tanong niya. Okay, Sagot ni Noah. ikaw? Okay din. Muntik na siyang mapairap sa lamig ng mga sagot ni Noah. Alam niyang hindi naman ito dating ganoon. Naririnig ko, panimula niya, na ang dami mo nang naging girlfriend. Kumunot ang noon nito. Ano naman? Wala, nag-aalala lang ako, sabi niya agad. Bakit? Tanong ni Noah at matamang nakatingin sa kanya. Ayaw mo? Ayaw mo na may girlfriend ako? Bahagyang natawa si Bianca. Ha? Hindi ah. Okay lang naman sa akin na magkaroon ka ng girlfriend. Ang akin lang, boundaries kasi mga bata pa kayo at... Bata na naman. Sabi ni Noah at umigting ang panga. Paulit-ulit ka na lang. Bata. Mukha pa rin akong bata sa'yo. Kaya ko nang gumawa ng bata. Nagulat siya sa tono nito. Pero mas lalo siyang naiskandalo sa mga sinabi ni Noah. Hindi naman ito ganoon dati. Nag-aalala lang ako. Nanay mo rin nag-aalala. 17 ka pa lang. Ayoko lang na makabuntis ako. Pagtapos nito. Natahimik siya dahil yun nga ang gusto niyang sabihin. Huwag kang mag-alala. Wala akong mabubuntis. Safe kong ginagawa yun. Sabi pa ni Noah sa kanya. Hindi makapaniwala si Bianca sa narinig.
Mas matanda siya, pero siya ang mas nahihiya sa sinasabi ni Noah. Bigla siyang nahilo. Hindi yun ang punto, sabi niya at pilit na ginawang kalmado ang sarili. Ang punto, hindi mo masasabi ang mga mangyayari. Alam ko yun, hindi naman ako mangmang, sagot pa ni Noah. Hindi ko naman sinabing mangmang ka, napailing si Bianca. Pero kung makapagsalita ka, parang wala akong utak. Ano pa? Kasi para sa'yo, bata na naman ako. 18 na ako, ilang buwan na lang, bata pa rin. Natahimik siya rito. Hindi niya inaasahan ang galit. Hindi rin niya inaasahan ang bigat ng boses nito. Mas lalong hindi niya inaasahan na matanda na nga ito. Hindi na bata, hindi na ang makulit na Noah na nagpapapansin lang sa kanya. Concerned lang ako, sabi na lang ni Bianca. Hindi ko kailangan, sagot nito agad. Sa'yo na yung concern mo kung hanggang ngayon, bata pa rin ang tingin mo sa akin, Bianca. Umawang na lang ang bibig niya ng talikuran ni Noah. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Parang may kung anong sumabog sa mukha niya. Hindi na masyadong inisip ni Bianca ang naging usapan nila. Sa una, sinusubukan niyang balikan sa isip ang galit sa boses ni Noah. Pero habang tumatagal, nabura rin. Naging isa na lang yung alaala na parang lumang sugat na may marka. Pero hindi na masakit kapag hinahawakan. Kaya nag-focus siya sa sarili. Nagturo siya sa high school sa Maynila. Unang taon ay mahirap para sa kanya. Maingay ang klase, kulang ang tulog at mababa ang sweldo. Pero mahal niya ang pagtuturo. Huling balita niya kay Noah, pumunta na itong Canada para doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Kinuha na kasi ito ng kapatid na nagtatrabaho roon. Sa gabi, nagbe-bake si Bianca. Hobby lang noon ang cookies at brownies, custom cakes para sa kaibigan ng kaibigan. Hanggang sa dumami ang orders, hindi na kasya sa ref. May delivery rider na at may pangalan na ang kanyang bake shop. 5 taon siyang teacher. 5 taon niyang pinagsabay ang classroom at oven. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan niyang pumili. Hindi mo na kayang pagsabayin, sabi ng ate niya. Lalo pa yan, kung tututukan mo, bitawan mo na yung pagiging teacher mo, mapapagod ka lang. 4 na taon ang lumipas, lumaki ang negosyo niya. At sa gitna ng lahat, namalaya na lang ni Bianca na 30 years old na siya. Successful, financially stable at single. May mga nanligaw na doktor, architect, single dad at mabait na businessman na sweet. Lahat maayos pero wala ring spark. Wala siyang koneksyon na maramdaman sa mga ito. Tuwing susubukan niyang buksan ang pinto ng kanyang puso, parang may kulang, parang may hinahanap. Isang gabi, tumawag ang ate niya. May isaset ako sa yung blind date? Ayoko? Ate, ayoko na. Paano ka magkakaroon ng asawa niyan kung tatanggi ka? Engineer to galing abroad. Matangkad at gwapo. Feel ko magugustuhan mo na to. Ito nang hinahanap mong dawan mo. Bahagya siyang natawa. Tigilan mo ako ate. 30 ka na. Tumawa ang ate niya. Subukan mo lang. Ikaw na lang ang walang asawa. Ang tanda mo na kaya. All in na sa paglandi, Bianca. Sa isang restaurant sa Makati ang napili nilang meeting place. Dumating siya roon ng maaga. Kinakabahan siya na parang high school ulit. Pero natigilan siya nang makita ang lalaking ka-blind date niya. Noah? Usal niya sa pangalan nito. Sa tuwing nagkikita sila pagkatapos ng mahabang panahon, parang palaging maraming nagbabago kay Noah. Hindi niya alam kung lumiliit ba siya o talagang tumatangkad lang ito. Mas maganda na rin ang hubog ng balikat at mga muscle sa katawan. Mas lalaking-lalaki ng features at hindi na mukhang bata. It's nice to see you again, Bianca, sabi nito at may matamis na ngiti. Hindi siya makapagsalita. Umupo na lang siya nang ipaghila siya ng upuan. Hello? Nakauwi ka na pala. Ikaw pala ang ka-blind date ko? Hindi ako nag-set. Sagot naman ni Noah at mas malalim ng boses. Sabi ng ate mo, hindi ka raw makalimot? Nanlaki ang mga mata niya. May mga bagay na nakakwento si Bianca sa kanyang mga ate. Pero hindi naman niya inasahan na mismong ikikwento ng mga ito kay Noah. Alam mo? Tanong niya.
Alam ko, kaya pumayag ako kasi sa tingin ko, pareho lang tayong dalawa. Hindi naging tayo pero hindi naman makalimot. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Para siyang kinakanta sa katotohanan na matagal niyang itinago. Itinago dahil parang hindi pa pwede ang lahat. Itinago dahil parang hindi pa tama ang timing sa nararamdaman niya. Nasaka lamang niya napagtanto nang mawala na. Nag-usap sila tungkol sa buhay nito sa Canada. Trabaho, negosyo niya, mga taon na lumipas. At sa pagitan ng bawat kwento, nagkakatitigan silang dalawa. Bianca, Malambing na tawag ni Noah. Kinabahan siya. baka naman Dagdag nito sa mas mahinang boses. sa pagkakataong to, may chance na. Baka pwede na. Baka hindi na bawal. 25 years old na ako. 30 ka na. Gusto ko ng chance. Gusto kong sumubok. This time, ilalaban ko kasi alam kong wala ka ng rason para tumanggi, Bianca. Doon na siya tuluyang bumigay. Bumuhos ang kanyang mga luha. Sorry, hindi ko alam. Bata ka pa. Wala akong nararamdaman sa'yo noon. Kapag umaamin ka sa akin ang damdamin mo, tinatawanan ko lang. Pero pagkatapos ng huli nating pag-uusap, bumagabag na sa akin yon. Sa mga taon na wala ka, hindi ko alam kung bakit hindi ako nagkaroon ng ibang kasintahan. Tahimik lang si Noah na nakikinig sa kanya. Laging may kulang, sabi pa ni Bianca. Akala ko busy lang ako. Akala ko mataas lang ang standards ko. Pero napailing siya. Siguro hinahanap kita. Hinahanap kita kasi walang humigit sa pagmamahal mo para sa akin. Hindi rin ako nagkaroon, sabi ni Noah. Sorry na nagkaroon ako ng ibang mga babae. Pero hanggang pisika lang yun. Natapakan mong ego ko. Pinilit mo ako sa ibang babae kahit ayoko. Inisip ko na baka nga masyado akong sarado sa iba kaya ginawa ko. Pero pagkatapos nun, ako lang din ang nasaktan. Ako lang din yung durog kasi ang puso kong humanga na sa'yo. Palagi kong iniisip na kailanman hindi mo makikita. Pero pagkatapos ng lahat, naisip ko na tama rin naman ang ginawa mo. Na baka nga hindi mo pa makita kasi bata pa ako. Na okay lang kasi baka may tamang panahon talaga para sa lahat. Na baka ito ang tamang timing para mahalin mo ako ng tama. Kaya wala ka dapat ikahingi ng sorry kung hindi mo nasuklian ang nararamdaman ko dati. Naintindihan ko na. Naintindihan ko na ngayon na matanda na ako. Kaya kahit ilang taon ang lumipas, nagtiyaga ako na bagalan lang kasi yun ang tamang oras para sa atin. Mahal kita, Noah. Mahinang pag-amin ni Bianca. Marami akong alalahanin, pero mamahalin kita kasi naniniwala ako sa tibay ng pagmamahal mo sa akin. Bumagsak na rin ang mga luha ni Noah. Hinawakan nito ang kamay niya, puno ng damdamin na hinalikan yon. At mas lalo lang titibay dahil may pag-ibig ka na sa akin ngayon. Simula ng araw na yon, naging sila nang dalawa. Kahit mas matanda siya ng 5 taon, halos hindi niya maramdaman. Lalo na at mature humawak ng relasyon si Noah. Nang umuwi sila sa probinsya para mamanhikan, natatawa ang mga tao dahil sa wakas, natupad na raw ang pinapangarap ni Noah. Subalit, ang hindi alam ng mga ito, marami silang mga pinigilang damdamin, mga sakit na ininda at mga tiniis na panahon para makarating sa perfect timing na nilaan ng Diyos para sa kanila. Ipinapakita ng kwento na ang pag-ibig ay may tamang oras at hindi dapat minamadali. Dahil ang tunay na damdamin ay mas tumitibay kapag sinabayan ng maturity at respeto sa sarili. Habang mahalaga ang relasyon, mas mahalagang buuin muna ang sarili sa pamamagitan ng pamilya, pangarap, at personal na paglago. May mga taong dumarating para turuan tayo at may mga umaalis para ipakita kung sino ang tunay na mahalaga para sa atin. Sa huli, ang pag-ibig na tama ay hindi pilit. Ito ay dumarating kapag handa na tayo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.